it makes sense versus the Claude, but Yuzhong, tapos meron kang, Yuzhong Fredrin. And then, constantly may Marcel kasi. Ayun na. I am a daughter of North. Is this gonna be Selena? I swear Oh, to protect respected na agad. Pag hindi Selena, ewan ko na. I have a feeling na willing ang side ng Omega na first rotation pick ang Selena at this point. Kapag nag-init kasing 3-point shooter pa pare, just pass him the Oo ball. nga eh, bigay mo na eh. Pero, Nag-iinit na yung kamay eh. pero I have a feeling na it wouldn't be a Selena pick if not a Marcel for Perxiva. So, yun ang naisip ng Aurora, hindi magsisilina yan. Kasi wala namang Marcel. Alam mo, hindi nga natin nakita yung combo ng Marcel Selena kanina. Oo nga. Actually, Parang Yuzong Pana, Petri Pana, Todd Oo nga. Pana. As long as there is access to Fredrin, I think. Ganun pa rin. Anyways, Harley. is this a Harley pick para sa Aurora? tapos Pom Selena. Pero may Phobius eh. So baka... Okay, There you go. so that's Harley. Too good to pass up. Harley pa rin talaga ang first pick para sa side ng Aurora Omega. Phobius. Mabilis. Phobius Alon. Claude. Pom, Phobius Claude, alright. Textbook response. Ano ngayon ang panapos ng Aurora para sa first phase? Valentina is there. Like Eve ang kadalasan para sa Aurora. Siguro Eve and Hylos. Or Eve Gatot. Instead na glue, meron ka nung pangsalo doon sa likod. So i-relegate yung pick ni Doming kahit sa pinakadulo pa? Think so. Kasi hindi ka na makapag-hari. Basta-basta dito, Moscow is also out of the question. Kari even. Kari is also not. So mali. So medyo kinontra ko pala yung sarili ko. Dapat pala sagot ko, yes, kailangan nila dito yung hero ni Doming kasi maubusan sila. I think, what else is left? Granger, Bruno, Clint again. Oh. Is this Selena? When in doubt, go for the pick of Gord plus Kalea. Selena na to? My God eh. Is Babato. this Selena? Pag nakita niya nakakami ha, parain lang niya. Captain Mingwin, Okay, ano na? Gatot. Oh, Gatot Against Kacha sa muna. Careful na lang kay Sir Perxiva. Baka may mapindot po ulit tayo. Oo nga. Sir Perks, Sir Perks. Sir Perks, mag-pulbo mo muna tayo bago maglaro. Tama, baka may mapindot eh. But again, if you're Aurora, would you ban the Selena dito sa second phase? Well, malalaman na natin. Feeling ko, if you're Coach Master the Basics, might as well, tanggalin mo na. And I just love this. Kompleto, jam-packed, Victoria Sports Tower ngayon para sa ating Super Fan Saturday. Parehas maingay ang crowd, parehas sumusuporta. And now with the next two bands of Aurora, ano kaya tatanggalin ni Coach Master the Basics? There's still also the Louis na kailangan nila i-consider dito. Oo pala. Kasi may positive combo rin yan. And ngayon na may Gatot at Phobius na, this gives you a little bit of an inkling na baka pag... ground by heaven's Okay, so there's this yan. Baka mag-greedy hero na ngayon itong si Ryzen. Siya na yung makakuha ng damage. Pero meron ding angulo kasi na Kimi, yung kukunin ng Omega to go with the utility jungler. Like, for example, this Fredrin. Rin again. Pero would we even suggest that? Kasi Kalea Gord. Oo. So may way at may way ang Aurora na punitin yung Fredrin. Para as well, a better choice would be a Lancelot. Kaso kahapon ay hindi nanalo nung Lancelot na yun. Ang hirap din kasi talaga sabihin, no? Even if sabihin natin sobrang kunat ng isang Fredrin, wala kasing makunat sa tatlong to eh. Wala eh. Walang nire-respeto tong tatlo to. Pag nabuhat ka, huwag ka nang umasa na makaalis. And with that, ano kaya ang kukunin ni Ryzen? Yung shoutout sa mga tanods ng Omega dyan, sa mga viewers natin na nanonood. Kila Carla dyan na nagko-comment. Shoutout sa inyo. Tingin ko yung Louis. Eve or Louis ang nakikita dito para sa Omega. Or Selena. Doon pa rin talaga. Doon pa rin eh. May Ito, pahabol. I want to go back. Suyu pick here before Ryzen. I'd like to go back sa isang grand finals nilaro ng Onyx. First championship ni Kelra sa MPL Philippines. Sinabi natin lahat na hindi maganda mag-Selena pero nag-lock-in pa rin si Super Fritz sa Selena. Wala eh, May nandun mga oras na talaga na hindi nagmamatal yung logic sa Selena player. So there's the glue potential dito para sa Aurora. Tama namang pronto sila. There's the Clint. Clint again. Edith? Oh no. That's Hilda pala yun. So kailangan ng tunaw dito ng Omega. Or maybe just a wave clear.
Luyi is actually good here. Eh, Para sa Omega. sinabi ni Cap Mingwin, anong Selena. tunaw? Selena. Anong wave clear? Silina. Celine. Ang ganda ng Luyi dito, coach. Sige, Selena ako. Ganyan ang galaw eh. Coach, Ganda ng galaw eh. Coach, gusto mo Louie, Coach? Oh yeah, pero Sige, I Selena like ako. this composition mula dito sa Aurora I agree. Gaming. Sobrang alam natin yung gagawin nila. Pero kahit alam mo kasi yung gagawin ng composition na to, wala kang magagawa kapag sinimulan na. To be fair, mag-agree ako sa'yo. Napakaganda nung pagkakabuo dito ng Aurora in a way na para may synergy lahat ng kanilang mga members. Pero kakaleya ito, Gord. Coach, ang ganda ng Louie, Coach, ah. Coach, ganda ng Luyi talaga dito. Sige, Selena. Silina ako. There you go! Ang ating compositions for game number 2. Buena biro lamang. And of course, kanina pa tayo nagpapakasaya sa seryeng napapanood natin ngayon. Hindi pa rin nagbabagong realidad na isa ito sa pinaka-importanting laro para sa kupunan ng Aurora Gaming. They have to win this game number 2 para umabot ito sa game number 3 and potentially secure playoffs by tonight. Yeah. Once again, may chance pa rin naman po ang Aurora Gaming na makapasok sa loob ng playoffs kung manalo sila bukas sa AP Brand, kung sakali lang namang matalo sila dito. But of course, if you want to win, do it tonight. Do it tonight. And guard, baka pakicheck, baka si Burrito po yung pumipindot dun sa drafting ng Omega. Ay, Baka ito, siya Wol. may taga-pindot. Eto, may tanong kami. Maganda ba yung Silina pick dito? Okay, nga. versus Gord, yes. Nakakailang siya sa Kalea na may mga traps for sure. Maganda ba ang Selena dito? Masasabi ko ay 70% oo. At So, maganda least, pa rin. Maganda pa rin. 70% pa din. Tsaka there is a world na hindi maging masyadong proactive pumasok ang isang Selena to, kundi magiging taga-leash lamang. And of course, bukod sa pag-leash ay vision din against the Kalea na nakakailang naman on the part of Light. And siguro yung nakakalimutan natin dito is parang medyo maganda yung Phobius game bigla. Although it's a first pick Phobius, it's not really much that answers it. Siguro yung early game niya, yung laning because of this, the presence of this Hilda, yun yung medyo magpapasakit. But overall, parang ang dami niya rin good synergy. Meron siyang synergy with Ryzen kung sakali maganda yung dive nila. May synergy siya with Selena in case. At may gatot siya na pang bailout kung sakali. Ang hero na composition ng Omega ngayon, mukha silang long range lang sa Selena, pero dive talaga to. Ay! Uy, teka lang ha. Dito mama, yung first kill ni Ryzen. But still, Oy! kinagat nung trap at patay pa rin doon si Light. Nakita niyo yung palitan doon? Talon muna ni Suyo, hindi tumama. So may taunt mula doon sa kabilang side. Parang nag-criss-cross sila doon. And then syempre yung Selena na yung kumonekta afterwards. Parang hinanda na, if ever man di ako tumama, dapat ready ka sa ganito ha. Dapat tatlo sila na ganun. And that was such a good start para dito kay Kapitan Mingwin na agad-agad na nakabili ng Magic Shoes na magpapasakit mas lalo ng kanyang mga combo come the first turtle. Pero para sa Omega, equalize lamang ang laro pa rin. Yan lamang nilang sila ng 300 gold kontra Aurora. Nandito na ang power spike ni Demon Kite and may chance na ang Aurora na mabaliktad naman ito. Ang kapitan ng barangay ngayon ay walang iba kundi si Mingwin. Not only in-game, pero mukhang nakikita na natin na siya na rin nag-rally para sa buong team. Ayan na! Uy, siya ang napiling bigyan. Pero dahil doon sa stun ng Abyssal Arrow ay hindi makukumpleto. Ah, uy, Nagpiplikit uy, pa siya. uy! Dadasan niya. Sir? Sir! Hello? Totoo ba ang nakita natin and Ryzen pa din ang makakasecure ng turtle na yon? Sir Mingwin! Masyado na po tayong mainit. Sir? Kumalma po tayo, sir. Sir, kumalma po tayo. Guard. Guard! Guard, control muna kasi ka Mingwin. Sir, your mission, should you choose to accept? Oh my God. Ay, grabe ka na pare. A very interesting item pick up para dito kay Domeng Kite. Agad-agad na Sky Piercer. Walang sapatos, walang Fury Hammer. Sky Piercer. Straight by. Ang maganda kasi yung next na turtle ay papunta rin sa kanya. So at least makakapitalize ng Aurora. At mayroon kasi tayong Kalea. Yung -1 pickups ng Aurora, scary pa rin. So, if you're Mingwin, you gotta be careful kasi pag nagkamali ng sunod, ito na. Natalo na. Yun yung binabanggit natin. Walang sasantuhin yung buhat plus yung damage ng Gord. Isama mo pa yung mga baraha ng Harley. Ngayon si Edward at si James. Walang mangyayari dito eh. Yun na ata yung signal, no? I feel like if you're Omega, nakita mo na nangyari ng isang beses, pakiramdam ko ang signal dito, huwag muna tayo lumaban hanggat may ulti tong mga to. Yes. And that's also true for Perks. Kapag wala naman siyang ulti, hindi mo na worth it pumalag. And Omega are gonna be happy just farming it out as well. Parang yung
lineup dito ng dalawang teams natin parehas malakas pagdating ng late game. Kopya, si James magiging target. Dark Wave, o-connecta, flickering out. Buhay naman siya doon sa Deadly Magic. Pero kakarampot yung buhay. Makakapag-clear naman, may arrow. Pero hindi medyo natatama, malayo na. Ano na yun eh, trick shot na yun. Kung sakaling kumabit, may something na talaga. Pero again, Omega, not in the driver's seat as of now. Lamang ang Aurora na napakaliit at kayang-kaya nilang lumaban para sa turtle na ito. Ang taas ng threat ni Light ngayon. Potentially, pwede nilang i-burst kahit sino sa kupunan ng Omega. Netsky, kung gusto niyang kunin at tagawin yung gold crab pero di niya pa rin nakuha. It's gonna be Dominican securing that now for the turtle. Nakita naman ni Light kung nasaan ito si Perxiva. Nandiyan na rin si Edward para tumulong for a 5-man turtle for Aurora. Meanwhile for Omega, handa din naman ang 5 miyembro. May flicker dito si Light ha. Anytime pwede nilang i-call. Pero mukhang tatalon lang ng basic si Light. Saktong pana lamang sa pixel pero si Edward ang nauna. Mukhang iba-burst, pero mukhang may bubuhatin din naman. Nakatupunto sa Grabe, Mystic nabuhay! Gas. Pero nabuhay, may AOG na bitaw si Perxiva. Light will go No out. way! Perxiva is alive. Ngayon lamang nasa bilang ang barangay kasi 5 pa rin ang buhay ngayon yung turtle. Agawan, Ryzen mapupunta at hindi pa. Okay, tapos na. Akala ko hindi pa tapos ang barangay pero aatas na rin. Yeah. So nakita natin yung idea dito mula sa Omega. Punishing the Gort Pig kapag gumamit ng Mystic Gush, automatic may target ka na agad with the AOG. At dahil merong isang Kalea na typically nakaka-counter din naman ng isang Gatot Kacha. Not a hard counter but a fix with its Revitalize. Tapos meron kang Taunt. Yun din yung nagbigay dito ng advantage para sa Omega na manalo dun sa teamfight na yun. Big plus na rin na tumatama yung pana. Edward na tinamaan din ng pana doon para hindi ma-zone out etong si Ryzen. Pero parang yun na yung one of the best scenarios para sa Aurora na walang high value target na natamaan ng pana. It was Edward na sumalo ng Abyssal Arrow. Sadyang katulad lamang nung sinabi ni Wolf, yung ultimate ng isang Gatot Kacha was more than enough to cancel it. And of course, yung Revitalize na nagbay ng time. Big rotation, however, nagbumula dito sa Aurora. Hindi nila itutuloy ang laban doon sa may bandang itaas. Alma muna para sa parehas na teams. These are the windows para sa Aurora. You would expect it to be aggressive now knowing na walang AOG to bail Omega out. Ito yung mga maliliit na bagay na kailangan mag-matter. At abangan natin sa dalawang teams ito. Small windows of openings for both teams that will allow them to gain advantage over the opponents. Parang matimeran kumbaga yung mga skills na yon. Kapag wala nga yung AOG, pwedeng magmalalim. James, nakita niya ito si Demon Kite pero because of that space escape na malayo ay hindi naman siya maaabot. But then andyan na naman si Penguin. Arrow, Trick tatama ba? shot. May available Titira na ba? space escape dito si Demon. Kahit makikita pa niya. Saktong Tinatamaan. sidestep lamang at hindi niya kinailangan pang gumamit ng abilidad. 20 seconds bago lumabas ang ating panghuling pagong. And a big item pickup here para sa side ng Aurora Gaming. Fleeting time secured para dito kay Light. Pwede na silang maghanap ng tuloy-tuloy na play if you are Aurora. Yeah, we can see the switch para sa Aurora. Binigyan ng dalawang lanes itong si Demon Kite sa may bottom lane. Habang si Edward only having the mid lane tapos napascout na rin. This will allow the Phobius to gain a little bit more farm over their competition pero nakapwesto na nauna ang Omega dito na sa gitna itong full views ni James. Potentially Edward might just be a target here. Si Ryzen na kanyang uunahin. Ang sakit ha! Medyo masakit talaga yung damage. Pero layer of stuns. Mapapa-flicker out ito si Edward. Hawak ng barangay yung posisyon doon sa turtle. Tatalon si Light. Ang target James! ba ito si James. Binuhan mo ng Mystic Gas. Patay. Dominic Kite. Siya nakakuha nun. Mingwin will secure the turtle. Aatras ang barangay. Pero for Aurora, okay nang may nakukuhang pag ganon-ganon. Pagong para sa kill. Lamang ba ang Omega sa trade na yun? Yeah, para sa akin ng mga Aurora doon dahil makapag-push sila sa may bottom lane. But also, they took out si James, which is a valuable target sa mga moments na yun. Nabigyan din sila ng konting measurement doon sa damage output ngayon ng Aurora. Na makita natin si Kalea kapag nabuhat niya kahit itong isang si James, there is enough damage. And if Aurora gets another turret, nako po, mapapasama ang Omega dito. Dalawang tore na agad pero mukhang lalaban sila sa ilalim. Uy, teka lang, may binuhat doon. Si Ryzen pala ang napiling punteriyahin. Mabubuhay ba? Isang vertical papalayo. Mingwin din ay tumulong. Nandyan pa rin Boy, si James. Lumalaban at tumatalon. Lalim na. Si Dominic na nagiging target. AOG! Flicker out. AOG, tinamaan si Dominic Kite. Pero mukhang si Ryzen, hindi. Si Light pala ang tutumba sa kamay ng Omega. Ngayon ay aatrasan na ng tuluyan. Tumatama yung mga bola pero yung mga pana ay hindi at naiiwasan pa ng Aurora. 1 for none ang naging trade. Nakadepensa at nakakill ang Omega.
Maliit pa rin naman ang kalamangan for Aurora Gaming. Ano ba ang natitirang win condition nila? Well, actually, madami ba ang win conditions dito ang Aurora? They don't have to panic. So far, nakakapalag din sila sa mga neutral objectives. As long as hindi na force out ng randomly yung mga flicker nila, they're gonna be okay with this. And also, wag sana tatamaan ng mga pana dito ni Mingguin. Later on, it will be a big threat. And Ryzen slowly getting into the ranks na rin. 5.1k. Sasakit na, maya-maya lang. At magkakaroon yata ng napakagandang Lord fight between two teams. Tsaka paunti-unti na rin nadagdagan ang bawas dito ni Domenkite, especially with one stack on his Skypiercer already. Pwede na nating abangan na ang Aurora ay makaka-burst talaga ng target at kung sino mang piliin nila ay mataas ang kanilang damage sa upcoming Lord fight. Sa ngayon ay mag-clear muna ng waves ang parehas sa kupunan. Ang long lane ang kailangan tignan. Omega trying to set up another slow push. Pakita na si Netsky. Imposibleng walang kasama yan. Yun ang nararamdaman ni Tommy Guide. Kasi yung mga ganong BMI in, alam mong may nag-aabang sa likod eh. Kaso ngayon, may nabuhat na isa. It is gonna be Perxiva na mapapirst pick lang. Ngayon si James ay flicker. Panetsky, may na-blazing double pero walang damage. Nasaktan pa. At siya mismo yung nasaktan. Doon sa damage ng Aurora. At katulad ng pinag-usapan natin kanina, sumasakit na nga si Domenkite. Nakakuha pa ng 2 additional stacks sa kanyang Skypiercer. What a great play coming out from Light. At syempre dun sa pwesto rin ni Edward, holding on to that rock or sa bush, giving them itong Lord na libreng-libre na lang. At nung nakita nila si Perks, yun na yung best target na gamitan nila ng Kalaya Ultimate. Nakita nyo naman na hindi kinaya ng DPS ng Aurora dito yung si Perks. Aray ko, Edward. Aray ko, Napakasakit ng ultimate na yun. Nandiyan naman si Ryzen. Mapapablika raw si Edward. Hindi naman siya mamamatay pero yung damage, ang sakit, nanunot na kay Netsky. O yeah, may concealed play mula dito sa Aurora pero mukhang wala na silang maaabutan pa. Trying to look at the zero bush. Pero nagpa-farm na rin kasi si Ryzen. At sa ngayon mukhang gusto nilang makakuha ng Torre doon sa may bandang itaas with a Lord marching down bottom lane as well. Great cut mula sa Aurora. Libreng Torre ang kanilang makukuha at rekta pa ang kanilang pagpupush with this power Lord play. Yeah, great back movements mula sa Aurora. Nilagay nila si Edward dun sa may bandang gitna pag-check ng mga bush at nakahanap sila ng isang magandang kill kay Perks that gave them actually a mid lane push on Lord. Tamaan ng Maunat pana. na. Maunat naman na. Okay lang na indahin at saluhin yung mga araw na yon. Pero again, for the 10 minutes na nagdaan, 11 minutes, yung combo ng Aurora, yung buhat, tsaka yung Mystic Gush, yun ang problema ng Omega. Hanap buhat kill para dito sa Aurora. Kahit sinong mahuli nila ay kaya talaga nilang i-burst. And mind you, James is one of the more, I would say, tanky na miyembro ng side ng Omega. At ngayon mga nang popoke na rin lang dito sila Yue, asserting their dominance around the map. Oh, here comes the combo! Pinuhat! Tapos mamatay na lang sa kamay ng Aurora. -1 agad. Kulang ng isa ang barangay. Pero mukhang yung gitna muna. Agad. Mamamatay. Oh, at ngayon mga nang popoke na rin lang dito sila Yue, asserting their dominance around the map. Oh, here comes the combo! Pinuhat! Tapos mamamatay na lang sa kamay ng Aurora. -1 agad. Kulang ng isa ang barangay. Pero mukhang yung gitna muna ang pupuntiryahin ng Aurora. Ibang klase talaga yung mga guard lineup ngayon. Oh, the decision making coming up from Light sobrang tindi. Knowing na umuwi si Perks kasi low na low doon. Ayan na. Titan pa si Nesky ng Deadly Magic. AOG wala kay Perxiva para makatakas doon. Makakadepensa, mabubuhay, makakasurvive ang Omega. Pero that doesn't remove the fact na for Aurora, it just takes them 2 skills para pumatay. Yep. Window of opportunity na naman para sa Aurora na maging libre sa laban na to dahil walang AOG, walang tagaligtas. Para dito sa Omega, kung sino man ang haharap, mabibigyan at mabibigyan dito ng mga members ng Aurora. May instant delete button talaga ang side ng Aurora Gaming dito sa game number 2. And 2 times na nating nakita itong ginamit kay James. Isang beses ginamit kay Perxiva. Medyo hindi magagawa kay Netsky because of the Purify. And speaking of Netsky, for Omega, no, parang gano'n pa ba katagal ang kanilang hihintayin? As of now, looking at the items, may Trinity naman na. Pero parang yung Winter's Crown ay papunta pa lamang tayo dyan. Yep. Yun yung hinihintay talaga nila dito.
Granted, Omega, okay sa kanila na tumagal itong laban na to. But can they prolong it even further? Yan na naman hanap, pero wala pa naman yung buhat. Hindi pa naman ginagawa ng Aurora. Ryzen and Perxiva. Ay, This conceal pa is sila? the same way na ginawa ni Light at ni Demon kahit doon sa laban nila last time. Ganito yung pwesto nun. Pero hindi naman nila itutuloy. Layo sa Lord. Malayo sa Lord at lamang na lamang sa wave ang side ng Aurora Gaming. This could be a blitz lured call mula sa Aurora at walang magagawa ang Omega doon. Ang layo pa ng jungle. Alam ata ng Aurora na malayo si Ryzen pero tinigil Ryzen, nila. hanap, buhat! Eto na yung kill pero mabubuhay din kasi makaka-flicker out siya ngayon si Perxiva. Siya yung nagligtas because of that AOG na hindi namatay si James pero it's enough information for Aurora. Wala na mga skills yan. Tara burst natin yung Lord. Oh, teka lang magko-contest dito. Wow! What a stun mula kay Yue. Connecting into 3. Netski pumasok pero namatay din naman sa kamay ng Aurora. Kapalit lang ng buhay ni Live. But what a wonderful stun. Yue! May sariling version ng mga pana. Itong si Yue. With this score, the landing onto 3. But most importantly, napakaganda na ulit ang buhat doon. Coming out from Light. Going on to James, making it so na magpapanik ulti ulit si Perks. Walang makakaligtas. They also shut down Netsky. And now, napakalaki na ng lamang ng Aurora up against Omega. They could potentially get another inhibitor turret or even better. Pwede nila tapusin ang larong ito. James, nasa harapan pa rin kasama si Perxiva. Nag-aantay pa ng chancing dito ang kupunan ng Aurora. Ngayon ay buo naman na ang 5 ng barangay para dumipensa. Basag na yung baba and even yung gitna. Isusunod ng Aurora. Naku ka, Perks! Perxiva, talon! Abonado pa yung buhay niya kasi kahit mismong nasa well na ay hindi pa nabuhay ang roamer ng Omega. Ngayon yung 5 miyembro ng Aurora magpapailaw sa buong barangay. Bubulagi ng liwanag pero nilalaban pa ni James. Sinusubukan pa niya. Unstoppable na si Dome. Sumubok din si Ryzen. Minions na nasa loob ng base.